Pagkatapos ay tinanong siya ng dalaga kung may alam ba siya tungkol sa kwento ng multo sa pitong tore. Tamang-tama naman, sinabi ng teleportation mage na alam niya iyon, pero sabi ni Asel, hindi raw ito alam ng nakararami. Isa itong abandonadong istruktura na bigla na lang naglaho. Maraming harang kaya hindi makalapit ang mga tao sa lugar kung nasaan ang toreng iyon. Pero bago pa man niya matapos ang pakikinig, parang mababaliw na ang bida natin sa nalaman. Napakalaking impormasyon ito. At dahil doon, lalong lumalim ang pagtingin ni Flame sa ating bida. Alam ito ni Asel dahil sa orihinal na nobela, nasa kay Flame ang impormasyong iyon at mulat siya rito. Dapat ay sa bida lang ibibigay ng prinsesa ang impormasyong iyon, hindi sa isang hamak na background character lang. Pagkatapos noon, iniba na ng bida natin ang usapan at sinabing wala siyang interes sa ganoong mga nakakatakot na kuwento. Sabi naman ng dalaga, hindi naman daw ito nakakatakot, at tinanong pa kung takot ba ito sa multo bago itinuloy ang pagkukuwento. Pero biglang nagbago ang timpla ng bida, at ayaw na niyang pakinggan pa ang kwento nito. Alam niya ang epekto nito. Isa pa, sapat na sa kanya na bukal sa loob ni Prinsesa Asel na bigyan siya ng kahit ano. Sinabihan niya itong piliin ang Abyss Meditation Journey bilang arts subject para maging maayos ang takbo ng pag-aaral niya. Nang makita niyang Lunar Divine Studies ang pinili ni Beck, tinanong niya kung interesado ba ito sa cultivation. Ipinaliwanag niya na ang master niya ay isang bishop din na gaya nito, at ang meditasyon ang nagpalakas ng kanyang kapangyarihang mahika. Nagulat ang prinsesa sa impormasyong iyon. Gayunpaman, ito ay kaalaman na hindi pa alam ng nakararami. Pero para sa mga bishop na may mapanirang mahika na malawak ang sakop, napakahalaga ng meditasyon. Dahil nangangailangan ang spell ng maraming formula at equation, nanggagaling din ito sa isip na nagpapakilo sa mana. Karaniwan ay hindi niya ito sinasabi kahit kanino, pero gumawa siya ng exception dahil cute naman ang dalaga. Nagpasalamat si Asel pero naisip niyang sayang at hindi ito ang klaseng makakatulong sa kanyang grado. Pero mag-enroll pa rin siya. Nang makaalis ang dalaga, nagulat si Beck na nasabi niya iyon at nag-alala sa posibleng butterfly effect. Pero kung pababayaan niya ito dahil sa takot, baka mamatay rin ito ng kalunos-lunos sa buhay na ito. Sabi niya, makakabuti para sa prinsesa kung kukunin nito ang klase sa meditasyon. Sa pag-iisip tungkol dito, inamin niya sa sarili na isa rin siyang mage at kailangan niyang magsanay. Sa laro, katawan lang ang sinasanay ni Beck at pinapatagal ang kanyang magical awakening, kaya sa huli ay pangangatawan lang ang lumalakas sa kanya. Sa laro, makakakuha ka ng experience sa isang pindot lang. Pero ngayon, kailangan na niya itong paghirapan sa pamamagitan ng pagsasanay. Tahimik ang lahat dahil wala pang mga quest o pangangaso ng mga halimaw para makakuha ng experience. Dahil dito, nagpasalamat ang ating teleport mage kay Prinsesa Asel. Pagdating niya sa kanyang dorm, napansin niyang napakalaki nito. Sa Stella, lahat ng estudyante ay nakatira sa kanya-kanya nilang dormitoryo. Sa laro naman, ang mga dorm ay para lang sa pagdedekorasyon ng kwarto mo. Para kay Beck, ito na lang ang natira matapos masunog ang kanyang nayon. Ang dorm ay hinahati base sa kung anong klase ka kabilang. Nag-iiba rin ang laki nito depende sa antas mo. Ang mga S-class na estudyante ang nakakakuha ng buong pinakamataas na palapag para sa kanilang sarili. Nakaramdam ng lungkot ang ating bida hanggang sa gumamit siya ng meditasyon na nagpatahimik sa kanyang loob. Hindi status ang pinakamahalaga. Si Beck Uziel ay isang henyo na nakapagpalabas ng sword aura. Isa siyang henyong master swordsman, ang kaisa-isa sa buong mundo. Kailangan niyang tahakin muli ang landas na iyon. Alam niyang ang tamang paghinga ang nagkokontrol sa mana. Kailangan niyang gamitin ang skill ng paulit-ulit para tumaas ang level nito. Sa wakas, naramdaman niyang tumaas ang level ng kanyang mana leakage at teleportation skills, at nagdiwang siya dahil alam niyang isang hakbang na lang ay malapit na siya. Sa wakas, malapit na siya sa mithiin niya, kaya wala siyang ibang maramdaman kundi saya. Buang loob niyang mahanap ang totoong ending, anuman ang mangyari. Kinabukasan, makikita natin si Flame habang ninanamnam ang damo at simoy ng hangin sa pamamagitan ng artificial magic. Sa katunayan, ang dimensional dome ni Stella ay parang isang pocket dimension lang sa loob ng Academy Campus. Dahil dito, malayang nababago ang laki at katangian ng lugar na ito. Dito isinasagawa ang lahat mula sa mga dungeon, portal, hanggang sa monster training. Dahil doon, may kabuuang 141 estudyante ang nagtipon-tipon sa lugar na to. Ngayon, may tigli 50 estudyante mula sa dalawang seksyon ng Class A, at 41 naman mula sa Class S. Ayon sa nobela, dapat ay 39 lang ang nasa Class S, o baka naging 40 kung isasama siya. Hindi niya akalaing may madadagdag pang isa, kaya nagtataka siya kung saan ba nanggaling itong si Beck Uziel. Kasi naman, may kabuuang 1,140 first-year students na, tapos nadagdag pa siya. Ibig sabihin, malinaw na kasama rin si Beck sa orihinal na kwento. Nagdesisyon siyang obserbahan muna ang mga bagay-bagay para malaman kung sino talaga ang lalaking to. Akala niya kasi, siya lang ang tanging tao sa mundo na nakakaalam sa takbo ng nobela at napunta sa loob nito.
Maya-maya, napansin niyang magsisimula na ang klase, at kasalukuyang kausap ng iba ang young master na si Jeremy. Sabi ni Jeremy, tapos na raw siya sa registration. Narinig naman siya ng iba, kaya sabay-sabay na silang nag-sign up. Pinili nila ang Gentle Magic Research. Sabi naman ng masiyahing bata, siguradong mag-enjoy silang magkakasama. Alam ng dalaga na ito si Prince Jeremy ang karakter na naging obsessed kay Asel sa nobela. Naging villain siya rito, at kahit mukhang mabait, kalkulado at mapanganib ang bawat galaw niya. Gusto sana niyang dumistansya sa kanya, pero napansin ito ni Jeremy at bigla siyang kinawayan. Aminado si Flame na gwapo nga ang lalaki, pero di niya gets kung bakit baliw na baliw ang lahat sa kanya. Sa lahat ng grupo sa academy, ang grupo ng prinsesa ang pinakasikat at laging pinagkakaguluhan. Dahil alam niyang ito na ang bagong mundo niya, nagpasya siyang maging matatag at paghandaan ang kanyang kinabukasan. Ewan ba kung bakit pero panay ang tingin ni Jeremy kay Flame. Maya-maya, magsisimula na rin ang training ng Combat Magic Professor. Bago mag-umpisa, gusto muna niyang malaman ang level ng bawat isa para maturuan sila ng tama. May kapangyarihan ang mga professor na magdagdag o magbawas ng points at pwede ring ma-expel ang mga estudyante. Matapos ang babala, ipinaliwanag na niya ang training isang simulated dungeon daw ang gagawin nila. Mapapasabak sila sa mga totoong bitag at monsters. Makakakuha sila ng 4 na puntos kapag nakatalo ng risk level 1 na monster. 8 puntos naman para sa risk level 2 at matitinding 20 puntos kung makukuha nila ang point stick. May reward ang top 5, pero ang mga may 0 points. Naku, siguradong may bawas sa grado. Kung natatakot silang mag-isa, pwede naman silang bumuo ng team, pero syempre, hahatiin ang points. At heto pa, kapag tinalo mo ang kapwa mo estudyante, mapupunta sa iyo ang lahat ng points nila. Nabigla ang lahat ng biglang maglaho ang professor. Kasunod nito, biglang yanig ang buong paligid. Biglang nag-iba ang paligid at naging mala Jack and the Beanstalk ang mapa, puno ng naglalakihang mga puno. Napalibutan ang mga estudyante ng naglalakihang mga baging at puno. Naisip ni Flame na kailangan na rin niyang kumilos. Habang tinitingnan ang kanyang staff, biglang sumulpot si Jackie at tinanong kung mag-iisa lang ba talaga si Flame. Mas pinili ng dalaga na mag-solo para sa kanya lahat ang points imbes na makipag-team. Naintindihan naman ng kaibigan niya na ayaw niyang makipaggrupo dahil ayaw niyang may kahati sa points. Sabi na lang nito, sa susunod na lang sila mag-team bago tuluyang nagpaalam. Sa sandaling yon, pakiramdam niya ay pinagtatawanan at dinagaya siya ng mga tao sa paligid. Inisip na lang niyang bahagi lang to ng pakikitungo sa mga kaklase niya at nagpatuloy na sa paglalakad ng mag-isa. Lumipas ang 1 oras. Panay ang laban niya sa mga monster gamit ang kanyang magic staff habang iniisip kung kailan ba ito matatapos. Bigla na lang may naglalakihang mga baging na sumulpot mula sa lupa, kaya mabilis siyang nag-cast ng spell para protektahan ang sarili. Nakakuha na siya ng 18 puntos. Ramdam na ramdam niya ang hirap ng pagsosolo kumpara sa may kasama. Sa di kalayuan, may naramdaman siyang kakaibang presensya. Agad na nagtago si Flame gamit ang skill niyang One with Nature. Nang masuri niya, si Beck pala ang lalaking nasa likod ng puno. At laking gulat niya nang makitang hawak na nito ang point stick. Alam ni Flame na ito na ang pinakamagandang pagkakataon para subukan siya at makuha ang stick gamit ang kanyang mahika. Gumamit siya ng mga bolang liwanag mula sa kanyang tungkod. 15 metro ang layo nila sa isa't isa. Sa ganoong distansya, hindi makakagawa ng maayos na depensa si Beck, pagkatapos ay nagpalabas ang dalaga ng isang light bullet. Buong lakas niya itong ibinato sa direksyon ng lalaki. Sa sobrang bilis nito, muntik nang tamaan ang ating bida ng mahikang hugis bala. Tatamaan na sana siya, pero buti na lang at napansin niya ang papalapit na bala at nagawa niyang mag-teleport. Ginamit niya ang kanyang mahika para iwasan ang atake, kaya naman laking gulat ni Flame dahil hindi niya akalaing magagawa iyon ni Beck. Biglang naglaho ng tuluyan ang ating bida sa paligid. Nanginginig sa kaba ang prinsesa habang nagtataka kung paano niya iyon nagawa. Napaisip siya kung paano nito naiwasan ang isang second-rank spell sa ganoon kalapit na distansya. Maya-maya lang, makikita natin siyang muling nag-teleport sa likuran ng dalaga. Nag-alala tuloy si Flame kung sinubukan ba talaga niyang patumbahin ang lalaki. Ginamit nga niya ang light bullet, pero dahil mas mataas na ang level ng skill ni Beck, madali lang siyang nakatakas. Sa ngayon, umaabot na sa 12 metro ang layo ng kaniyang teleport, at 3 segundo na lang ang cooldown nito. May natitira pa siyang 2 teleport. Dapat niyang gamitin ang kapaligiran para madala ang laban sa mas paborableng pwesto. Muli niyang ginamit ang kaniyang teleportation para lumayo ng kaunti at manatiling ligtas. Ayaw muna niyang sumugal ng husto. Ang gusto lang naman niya ay masiguro ang ika-5 pwesto. Kasi, ang reward para sa pang-5 pwesto ay ang mga ethereal roots. Nagpapataas ito ng kaniyang health at lakas. Alam niya kasing ang unang 4 na pwesto ay nakareserba na para sa mga main character. Marami-rami na rin silang nakuhang point sticks hanggang sa makasalubong niya ang ilang mga tao na nakakilala agad sa kanya. Isang grupo ito ng mga bully na nakakilala kay Beck Uzio mula sa Class S at tiningnan nila siya ng may masamang balak.
Nakilala ng ating bida ang lalaking si Raiden, na naging sikat sa paaralan nitong mga nakaraang araw. Bilang miyembro ng Student Council at tau-tauhan sa grupo ni Jeremy, nakuha ng 3 point sticks ang atensyon niya. Naisip ni Beck na para sa isang utusan lang, nakakuha pa rin itong si Raiden ng maraming sticks. Akala nila ay nandaya lang si Beck para makapasok sa Class S. Sabi pa ni Raiden, bumababa na raw ang kalidad ng akademya kamakailan. Tumanggap daw sila ng estudyante dahil lang nasagot ang 3 kakaibang tanong. Inutusan ng bully si Beck na isuko na ang kaniyang stick. Gusto niyang ibigay ito ni Beck, pero hindi pumayag ang ating bida, kaya napagtanto ni Raiden na nanlalaban ito. Mukhang handa na siyang umatake, sabay tanong kung sa tingin ba ni Beck ay kaya nitong harapin ang buong grupo nila ng mag-isa. Tinanong pa niya kung magagamit ba nito ang kaniyang mid to high level staff, dahil hindi naman ito makakagamit ng mahika nang wala iyon. Alam ni Beck na mahihirapan siyang harapin si Raiden na galing sa sikat na pamilya, lalo na't level 1 pa lang ang kaniyang teleport. Mas madali sana kung mayroon pa siyang 3 teleport. Pero dahil sa point stick na hawak niya, mayroon siyang alas na pwedeng gamitin. Dahil nasa loob sila ng isang dungeon, inilahad niya ang point stick sa harap ng grupo ng mga bully. Nagpanggap siyang ibibigay na ito, at mukhang naniwala naman si Raiden sa ginagawa ni Beck. Pagkatapos niyon, biglang nag-teleport ang ating mage sa mismong tapat ng bully, dahilan para ma-shock ito ng husto. Ngumiti ang ating bida at agad na inatake ang bully. Tinamaan si Raiden at uminit ang ulo nito sa inis. Sinabi niyang hahabulin niya si Yuzio para mahuli ito. Pagkatapos niyon, biglang naglaho ang ating bida at muling lumitaw sa likuran ni Raiden. Sinabi ni Beck na delikado ang ginawa niya, sabay pasasalamat sa 2 point sticks na nakuha niya mula sa hambog na bully. Dahil dito, sobrang nagalit ang bully at inutusan si Beck na ibalik agad ang mga sticks sa kaniya. Tumanggi ang ating bida dahil alam niyang kapakipakinabang ang mga sticks na ito. Nalaman niya lang ito nang hindi sinasadya. Nakakita siya ng mga manlalaro noon at napagtantong ang mga sticks na ito ay mga bug items na may napakataas na durability. Hindi ito basta-basta nasisira ng mga spell at kasing tibay ng karamihan sa mga mahiwagang kagamitan. Mas kapakipakinabang ito para sa mga mages na gumagamit ng spells, pero para kay Beck na lumalaban ng pisikal, nagsisilbi itong sandata. Nagtataka si Raiden kung paano nakuha ni Beck ang mga point sticks noong sandaling nag-teleport ito at inatake sila. Sinigawan niya ang kaniyang grupo at inutusang bilisan ang paghuli kay Beck. Sa sandaling iyon, biglang nagbago ang anyo ng dungeon, kaya naman nagulo ang kaniyang plano. Sinabihan niya ang kaniyang grupo na manatiling magkakasama. Dapat silang mag-charge ng mga spell para hindi nila mawala sa paningin ng kalaban. Napansin naman ng isa sa kanila na tumatakas na ang bida. Sinimulang atakihin ng mga mages ang ating bida para pigilan siyang makatakas, pero madali niya lang itong naiwasan gamit ang kaniyang teleport. Nagtataka ang lahat kung nasaan na siya dahil hindi na nila ito makita. Dahil sa kaniyang maraming taon na karanasan, kabisadong-kabisado na niya ang pasikot-sikot dito. Naging sagabal ang dungeon sa mga bully habang may mga kidlat na bumabagsak mula sa langit. Sa wakas, nagawa ring makatakas ni Beck Yuzio. Sinubukan niyang kunin ang huling nawawalang stick mula sa kamay ni Raiden. Sabi niya, kapag nagka-girlfriend siya, ibibigay niya ito bilang isang regalo, kaya naman nanggagalaiti sa galit si Raiden at pilit itong binabawi, pero nagpasya si Beck na huwag nang kunin ang huling stick. Dahil masyado lang itong abala, kaya muli siyang nag-teleport at biglang naglaho sa paningin ng lahat ng mga siga. Nagmura si Raiden habang ang mage naman ay tuluyang nawala sa lugar gamit ang kanyang mahika, habang may isang babaeng kanina palihim na nanonood. Masayang naglalakad si Beck sa kagubatan at alam niyang nakajackpot siya sa mga stick na ninakaw niya. Kung nakipaglaban siya ng normal, tiyak na nanakawan lang siya, at dahil nasa loob sila ng isang dungeon, sadyang kakaiba ang takbo ng mga bagay-bagay. Gayunpaman, nagsimula siyang makaramdam ng isang kakaibang presensya mula sa kung saan na labis na bumabagabag sa kanya. Sa likuran ni Beck Yuzil, isang dambuhalang bola ng apoy ang biglang lumitaw sa di kalayuan. Bigla itong humampas sa kagubatan at agad na niliyab ang buong paligid. Nang wasakin ng bola ng apoy ang lahat sa paligid niya, napatulala siya sa gulat. Mabuti na lang at nagawa niyang umiwas gamit ang kanyang mahika. Hindi siya nasugatan, pero kahit na ganoon, muntik na siyang abutan ng pagkawasak at ng naglalagablab na apoy na yon. Pero alam niyang ang kakayahang ito ay galing sa isang tao na dahan-dahang lumalabas mula sa makapal na usok. Isang babaeng may hawak na tungkod ang nagtanong kung bakit hindi pa niya kinuha ang isa pang stick mula sa mga bully na yon. Nakilala niya ang babae bilang si Hongbayan at nagtataka siya kung bakit ito nagpakita at kung bakit nito ginamit ang ganoong klaseng mahika. Sinabi ni Beck na nagkakamali ito ng akala at hindi niya kinuha ang stick dahil hindi niya kaya at wala na itong pakialam doon. Hinintay lang pala siya ng babae na makuha ang lahat ng stick para manakaw nito ang lahat ng isahan mula sa mga kamay ng ating bida. Kahit paangat ang katuwiran ni Beck na tinuruan pa naman niya ito sa mga klase nitong nakaraang mga araw, sinabi ni Hong na siya ay may dugong maharlika. Pagkatapos ay hinamon siya nito sa isang duelo dahil ang pagkuha ng mga gamit mula sa isang hamak na commoner ay hindi raw karapat-dapat sa isang katulad niya.
Sinabi naman ng ating bida na hindi makatarungan na pagnakawan ang isang taong kasing hina niya. Pero banat ni Hong, nakita niya kung paano pinaglaruan ni Beck ang mga bully na iyon mula pa noong simula nang hindi man lang gumagamit ng seryosong mahika. Nanalo pa rin siya sa huli. Kailangang magmadali ni Bayan para hindi siya magkaroon ng problema sa kanyang ina at kailangang makakuha ng mga puntos ng mabilis. Gayunpaman, nagsimula siyang makarinig ng mga tinig ng mga taong nag-uusap sa dikalayuan. May mga taong nagsasabing tumatakas na si Beck Yuzil at nagtataka kung saan ito pupunta. Napagtanto ni Hong na grupo iyon ni Raiden at talagang tumatakas na ang mage nang hindi niya man lang napapansin. Nag-iisip siya kung dapat ba niyang atakihin ang mga ito, pero alam niyang kahit para sa kanya, mahirap talunin ang 6 na tao ng mag-isa. Inisip niyang mas mabuting hintayin na lang na matapos ang laban nila, at kapag pagod na ang mga ito, doon na niya nanakawin ang lahat ng stakes ng sabay-sabay. Sa sandaling iyon, nakita niya ang bida na inaatake ang bully mula sa likuran gamit ang stick. Napansin niyang wala itong ginagamit na ibang mahika kundi teleport para atakihin ang mga kaaway, kaya naisip niyang napakahusay talaga nito. Kahit na mas mahina ang mga ito kaysa sa kanya, pinalaki pa rin silang mga elite sa mga pamilya ng mage. Dahil sa nakitang husay ni Beck sa paglalaro sa kanila, alam niyang napakalakas talaga ng lalaking ito. Alam niyang kailangan niyang ibuhos ang lahat ng kanyang lakas para talunin at sunugin ito dahil doon. Kaya naman, tinawag niya ang kanyang pinakamalakas na mahika ng apoy, at ibinato ito sa ating bida. Nagawa niyang tumalon ng napakabilis at iniwasan ang mahika ng apoy ng prinsesa. Ngunit nagsimula ng kumalat ang apoy sa kagubatan, at kailangan niyang maging mas maliksi pa para hindi ito maabutan. Gaya ng inaasahan niya kay Prinsesa Hong, mapanganib ang mahika nito, pero buti na lang at sinanay na niya ang kanyang kutob para sa ganitong pagkakataon. Gayunpaman, parang mahihirapan na siyang gumamit pa ng 2 teleport spell, kaya nag-isip siya ng ibang paraan. Nagtanong si Hong Bayan kung hindi ba niya gagamitin ang kanyang wand. Sabi ni Beck, ninakaw nito ang kanyang wand. Sabi naman ni Hong, dapat ay mayroon siyang mga basic wand na ibinibigay ng akademya, nakalimutan iyon ng ating bida. Pero nakatanggap siya ng isa noong entrance ceremony na mas gusto niyang huwag na lang gamitin. Dito na nagsimulang mawalan ng pasensya si Hong. Palagi na lang siyang niloloko ng commoner na ito at talagang nakukuha ang inis niya. Hindi na tuloy makapag-isip ang prinsesa tungkol sa ibang mga kalahok. Naisip niyang ibuhos na ang lahat laban kay Beck. Kahit na ginawa na niya ang lahat kanina, pilit pa rin niyang nilampasan ang kanyang limitasyon. Hindi nagagamit ng mahika si Hong ngayon dahil tiwala siyang mapapatalsik niya ang lalaki dahil sa tindi ng kanyang galit. Nagkaharap silang dalawa habang naglalagablab ang kagubatan sa likuran. Nagpasya si Hong Bayan na tatapusin na niya ang hamak na commoner na ito. Ang mga dila ng apoy mula sa kanyang mahika ay sumugod sa lalaking nagulat. Bahagya siyang nadaplis nito pero mabilis siyang nakailag sa gilid. Pagkalampas niya sa mahika, mas lalong tumindi ang mga apoy at napagtanto niyang kung hindi siya nakailag, katapusan na sana niya. Lumalaki ang sunog at alam niyang kahit umiwas pa siya, masyadong malawak ang sakop ng atake nito. Nagsimula siyang mag-isip kung anong dapat gawin hanggang sa makarinig siya ng kakaibang tunog at napansing may bagay sa likuran niya na maaari niyang gamitin. Agad siyang nag-teleport sa pwestong hindi maabot ng apoy sa mismong segundo bago tamaan ang kinalalagyan niya. Isang napakalakas na apoy ang tumama doon. Alam ng ating bida na sinuwerte lang siya, pero sa tingin niya ay hindi na mauulit iyon sa susunod. Kahit makalapit pa siya kay Hong, ang apoy sa paligid nito ay laging sasabog kapag nandun na siya. Alam ito ni Beck dahil sa hindi mabilang na beses na pagkatalo niya sa mga fire class. Mga salamangkero. Dahil doon, si Prinsesa Hong Bayan ay mas malakas pa kaysa sa inaakala ng kahit sino. Kung patag lang sana ang lupa rito, malamang ay natalo na siya sa laban na ito sa loob lang ng wala pang 1 minuto. Sa totoo lang, hindi niya man lang ito maituturing na laban dahil tumatakbo lang naman siya palayo gamit ang kanyang teleport. Ilang sunod-sunod na bolang apoy ang dumiretso kay Beck Yuzil. Pero syempre, hindi siya basta-basta magpapatay, mali siya lang doon. Kasunod nito, tumalon siya at sinimulang iwasan ang mga sumasabog na apoy na nag-iiwan ng usok sa kanyang likuran. Hindi siya huminto sa pagtakbo habang hinahabol siya ng mga bolang apoy at napansin niyang nakikita niya ang mga ito ng isa-isa. Nang malapit na ang mga ito sa kanya, ginamit ni Beck ang kanyang sandata para ilihis ang direksyon ng mahika. Inisip ni Hong Bayan na imposible ang ginagawa niya, pero iyon ang tanging estratehiya na naisip ni Beck para mabuhay. Habang unti-unting pumupurol ang mga pandama ng bida natin sa paglipas ng oras, pakiramdam niya ay mas totoo ang paggalaw niya rito kaysa sa paglalaro lang ng game. Mas matingkad ang lahat. Nararamdaman niya ang daloy ng mana na parabang pwede niya itong sunggaban ng sarili niyang mga kamay. Ang kanyang sixth sense ay tila naging natural na pakiramdam na lang gaya ng paningin at pandinig, at nagagawa na niyang kontrolin ng maayos ang kanyang sandata. Ang lugar na ito na puno ng mga puno ay mas pabor para sa kanya dahil sa taglay niyang fire attribute. Gayunpaman, kailangan pa niyang gumamit ng mas malakas na mahika para talunin si Beck Yuzil habang patuloy itong umiilag sa mga apoy.
Dahil ayaw niyang manatili na lang sa depensa, kailangan na niyang gamitin ang mga magic button para wasakin ang shield ni Hong. Kaya naman, nagsimula siyang tumakbo at pumuwesto sa likuran ng dalaga, kung saan nakita niya ang fire shield na nagpoprotekta rito. Sa sandaling makakita siya ng butas, mabilis siyang sumugod gamit ang lahat ng kanyang lakas para subukang tamaan ang prinsesa. Gamit ang kanyang teleport, nakapasok siya sa loob ng barrier ng Fire Princess, bagay na ikinagulat nito ng husto. Sa mismong segundong nakita niyang nakapasok ang kaaway sa loob ng kanyang shield, agad na naghanda ng spell ang dalaga. Ang skill na ito na ginagamit ng mga Fire Class Bishop ay nagdudulot ng pagsabog sa loob ng 2 metrong radius. Sa halip na magpanik, ngumiti pa ang bida natin dahil naranasan na niya ito ng napakaraming beses. Humakbang siya ng malaki pa atras para makalayo sa sakop ng spell, at saka mabilis na pumwersa gamit ang kanyang paa. Hinampas niya ang magic sphere ng dalaga, hanggang sa nagkalamat ang magic barrier nito at tuluyang nawasak. Nagulat si Hong Bayan at napaatras hanggang sa matumba. Tiningnan siya ng bida natin mula ulo hanggang paa at sinabing siya ang nanalo. Nagtanong ang prinsesa kung sino ba talaga siya, at sumagot lang si Beck na isa lamang siyang ordinaryong estudyante. Pagkatapos, sinabihan niya ang taong nagtatago sa likod ng puno na lumabas na at magpakita. Sa sandaling iyon, nakita nating lumabas si Flame mula sa likod ng puno. Sabi ni Flame, hindi naman daw siya nagtatago, at tinanong niya kung paano nalaman ni Beck na nandoon siya. Sinabi ng ating bida na kutob o intuition lang daw iyon. Pero ang totoo, iyon ay ang kanyang sixth sense na nakakaramdam ng tagas ng mana. Mukhang hindi naniwala si Flame sa dahilan niyang intuition, pero hinayaan na lang niya itong magpatuloy sa pagsasalita. Sunod nito, tinanong niya kung paano nito nawasak ang magic shield ng prinsesa gamit lang ang isang scoring stick. Itinanong niya kung intuition din ba ang dahilan, pero alam ng bida natin na isa lamang itong bug sa system, kaya hindi niya pwedeng sabihin ang totoo. Ipinaliwanag niya na matibay ang stick na iyon, pero iginiit ni Flame na hindi mo pwedeng mabasag ang isang magic shield sa ganoong paraan. Nagtanong si Flame kung bakit naglaho na ang mga ordinaryong knight sa mundong ito, at doon ay wala nang naisagot si Beck. Noon pa man ay pinagdududahan na niya si Beck Yuzil, at ngayon ay diretsahan na siyang nagtanong kung sino ba talaga ito. Kinabahan ang bida natin at naisip kung dito na ba matatapos ang lahat matapos ang isang buwan lang. Balak lang niyang sabihin ang tunay niyang pagkatao kung may utang na loob sa kanya si Flame dahil masyado itong delikado. Sumagot siya na kahit pa pinagdududahan siya nito, alam niyang hindi ito masamang tao, gaya rin niya. Hindi naintindihan ng dalaga ang sinabi niya, kaya sinabi ni Beck na mas gusto pa niyang tulungan ito. Hindi makuha ni Flame ang ibig niyang sabihin sa pagtulong. Pagkatapos niyon, nagsimula ng maglakad palayo ang bida. Sabi niya ay wala na siyang oras para makipag-usap ngayon dahil alam niyang kailangan na niyang umalis ng tahimik. Biglang ibinato ni Hong Bayan ang kanyang mga scoring stick sa ulo ng teleport mage at sinabing kunin na niya ang mga iyon. Sumasakit na ng husto ang ulo niya dahil sa sobrang pagod. Pinulot niya ang mga stick pero nagdesisyon siyang isa lang ang kunin. Tuluyan na siyang umalis at nagpaalam. Tingin naman ng mga babae sa kanya ay isa siyang ganap na tanga at isang estupidong hampas lupa. Patuloy na nagtataka ang dalawang dalaga sa tunay na pagkatao ni Beck Yuzil, habang may 3 guro naman na nakatingin sa isang mapa. Pinapanood nila ang performance ng mga estudyante sa practical test, at napansin nilang talagang kahanga-hanga ang mga estudyante mula sa Class S. Ngayong taon, sinabi ng isang magical elder at isang advisor mula sa Blue Tower na naging napakasaya raw panoorin ang mga laban. Mula sa guild ng mga magical elder hanggang sa konseho ng Blue Tower, nagtipon-tipon silang lahat para saksihan ang training ng mga freshmen. Sinusubukan nilang mag-recruit ng mga bagong talento, at marami ring guro ang matamang nagbabantay sa practical training na ito. Habang pinapanood ang mga bakbakan, napansin nilang nagkaharap sina Haywang at Mayuseong. Agad silang naglaban gamit ang kanilang mga wand at pagkakasa ng mga spell. Sinimulang iwasan ni Mayuseong ang lahat ng spell ng kalaban sa napakabilis na paraan gamit ang sunod-sunod na Class 3 Power Leap. Sa edad na 17 lang, isipin nyo, dapat ay nasa mahigit 20 taong gulang na ang isang mage bago man lang makatapak sa ikatlong klase. Pero master na ito ni Ma sa edad na 17 pa lang. Hindi makapaniwala ang mga magical advisor, at higit sa lahat, kontrolado rin nilang dalawa ang 3 elemental attributes. Karaniwan na kasi, isang uri lang ng attribute ang kayang kontrolin ng isang mage, at kailangan ng matinding training para ma-master kahit 2 elemento lang. Kaya naman, ang pagmaster sa 3 uri ng attributes ay isang pambihirang talento na talagang ipinanganak na kasama nila. Biglang napatalon sa gulat ang professor ng magical combat nang may makita siya. Napansin niyang lumitaw ang isang dambuhalang Black Phoenix, isang secret boss. Nagpakawala ito ng napakalakas na hiyaw, at nagsimulang lumipad sa ibabaw ng 2 malakas na estudyante hanggang sa bumagsak ang dambuhalang nilalang. Bumagsak ang nilalang sa lupa, talon-talunan na. Sa likod nito, isang babaeng may hawak na staff ang humingi ng paumanhin dahil sa kanyang pag-istorbo at pagtalo sa monster. Alam ng professor ng magical combat na ang estudyanteng ito ay walang iba kundi si Aselmorph.
Ang Secret Boss ay isang hidden event na lumilitaw lang kapag nagbanggaan ang mga abilidad na lampas sa normal na antas. Hindi dapat ganoon kadaling talunin ang monster na yon ng mag-isa. Pero nagawa niya ito ng walang kahirap-hirap. Inisip ng mga elder na mas uunlad pa sana ang batang ito kung hindi lang traidor ang tatay niya na si Archduke Morph. Pinapanood naman ng mga mage ang laban ng prinsesa ng Adelabet, at aminin nilang hindi pa nila nakikita ang kalaban nito noon. Gayunpaman, laking gulat nila nang makita ang spell nito, ang Flash. Sa loob ng maraming siglo, maraming iskolar ang nagpakahirap na kontrolin ito. Pero lahat sila ay nabigo at nauwi lang sa kamatayan o pagsuko dahil isa itong uri ng mahika na halos imposibleng paamuhin. Pero ang estudyanteng ito, kontrolado niya ang Flash na parang bahagi na ng sarili niyang katawan talagang nakakamangha. Nagtataka sila kung totoo ba ang batang ito. Sinabi ng professor na ang pangalan niya ay Beck Uziel, isang napaka-unique na estudyante na ginagawang specialty ang Flash. Ibang usapan na ito kumpara sa mga hindi kapani-paniwalang talento ng top 3 sa Class S. Tinatanong nila kung bakit tila naglalaro lang siya imbes na gumamit ng ibang mahika, baka raw natapos na agad ang duel kung ginawa niya yon. Gayunpaman, may isang nagkumpirma na seryoso talaga itong lumalaban. Ang taong iyon ay si Elman Elwin, isang batang lalaking nakasuot ng napakagarbong damit. Sinabi niyang seryoso na itong lumalaban simula pa lang sa simula, na talagang nakaka-curious panoorin. Ang paraan niya ng pakikipaglaban ay nagpapaalala sa kanya sa mga sinaunang kabalyero. Ang tinutukoy niya ay ang mga knight ng chivalric order na matagal nang naglaho. Gamit ang mga bladed weapon, lalong naguluhan ng lahat dahil isa lang siyang napakabatang estudyante. Ang chivalry ay tumutukoy sa diwa ng mga knight na humahawak pa rin ng espada kahit sa mundo ng mahika. Noong unang panahon, lumaban ang mga bayani sa kasamaan para protektahan ang mundo. Sinasabing lagi silang lumalaban na may hawak na espada. Kahit may mahika na, hindi na praktikal ang makipaglaban gamit ang espada sa realidad, pero ginagamit ng estudyanteng ito ang stick na parang isang tunay na sandata. Kung tama ang hinala ni Elman Elwin na siya palang headmaster ng academy, ito ang itinuturing na pinakamagaling na magic school sa buong mundo. Isa siyang 9th class master mage at kabilang sa 10 pinakamagaling na mage sa buong kontinente. At kung siya mismo, na isa sa mga pinakadakilang mage sa mundo ang magsasabi niyan, siguradong naniniwala ang lahat sa kanya. Natapos na ang unang dungeon training, at bumalik na sila sa mga pasilidad. May ilang estudyante na nagpapatuloy sa pag-ensayo ng mahika sa mga straw dummy. Gaya na lang ni Haewang, na napansin na halos sagad na ang kanyang mana sa mga oras na ito. Nagpasya siyang magtipid muna ng mana dahil mahaba-haba pa ang itatakbo ng practical test na ito. Sa 140 estudyante na lumahok, 39 na sa kanila ang agad na natanggal. Nakuha ni Asel ang unang pwesto matapos pabagsakin ang boss monster, at pumangalawa naman si Beck. Samantala, ang henyong si Mayuseong ay pang-anim lang. At ang ating bida, hindi man lang niya naramdamang nanalo siya. Alam ng bata na kung hindi lang sumingit si Asel, baka tinalo na niya si Ma. Simula noong una niyang makilala ang prodigy na yon, ganoon na talaga ang takbo. Palaging relax lang, pero ang resulta ay laging lampas sa inaasahan ng lahat. Sa training na ito, naglagay siya ng mga magic runes sa mga strategic na lugar, at malamig na kinalkula ang bawat galaw niya. Pero kaswal lang na hinarangan ni Ma ang lahat ng atake niya na parang laro lang. Nagtataka tuloy siya kung kailanman ba ay makakaya niya itong talunin. Iniisip niya kung posible ba talagang wasakin ang pader ng talento, anuman ang gawin niya. Nagmuni-muni ang bata at naramdamang hamak na mas mahina siya sa prodigy na yon, kaya nagpasya siyang itigil na ang paninisi sa sarili at magtrabaho na lang ng mas matindi. Sa sandaling iyon, napansin ng prinsesa si Haewang na nag-ensayo ng may matinding galit at tila malapit nang bumigay ang king katawan. Bigla siyang huminto sa tabi nito at ginamit ang kanyang fire magic para tupukin ang dayami sa isang iglap. Gamit ang kanyang mga apoy, tuluyan niyang winasak ang training dummy dahilan para mapansin siya ng lalaking may kulay ube na buhok, na huminto at tumingin sa direksyon ni Prinsesa Hong. Dismayado si Hong dahil naging ikatlo lang siya dahil sa mga point stick, at talagang hindi nasiyahan ang kanyang ina. Kung hindi niya nabawi ang stick na ibinigay niya, tiyak na mapaparusahan siya. Dahil sa galit na ito, patuloy niyang pinasasabog ang training area gamit ang kanyang mahika. Nagtataka si Baekhyuseol kung anong nangyari sa prinsesa at bakit ito nagngangalit sa galit. Baka guni-guni lang niya, pero sa tingin niya ay mas naging tumpak ang mahika nito kumpara noong huli niya itong nakita. Napakalakas ng kapangyarihang mapanira ng mahika ng apoy ng prinsesa. Kaya halos imposible itong kontrolin ng maigi. Iniisip niya kung nagkataon lang ba ito o sadyang gumaling lang siya. Sa loob ng maikling panahon, kahit ayaw niyang aminin ito. Nagbubunga na ang mga special lesson niya kay Baek para sa prinsesa. Dahil hindi na siya nakatuon sa mga walang kwentang tanong, lalong humusay ang kanyang kakayahan sa mahika, kahit pa. Sa tingin niya ay isa lang itong hamak na commoner, na may mabababang marka at nakakairitang ugali, inakala ni Hong na siya lang ang tanging taong nakakaalam kung paano itatama ang kanyang mga kahinaan.
Inis pa rin siya sa lahat ng ito hanggang sa dumating si Yairin para kausapin siya at sinabing tapos na ang upgrade ng Terivon staff. Pagkatapos niyon, naghanda na siyang ipaalam. Sa estudyanteng si Baek Yuseol ang tungkol dito, hanggang sa hinawakan ng prinsesa ang kanyang balikat at pinigilan siyang habulin ng bida sa sandaling iyon. Sa ikalawang main tower ng Stella Academy, pumunta roon si Hong dahil gusto niyang hanapin si Baek sa kinaroroonan ng mga laboratorio ng mga propesor. Pero, pinagsisihan niya ito dahil sana ay pumunta na lang siya sa training field, at mukha tuloy siyang humahabol sa isang hamak na commoner. Nagsimula siyang mag-isip na baka mas mabuti pang bumalik na lang hanggang sa may nakakilala sa prinsesa at tinawag siya, si Professor Hamill. Matagal-tagal na rin silang hindi. Nagkikita mula noong ituro ng propesor ang mahika sa palasyo sa prinsesang malaki na ang ipinagbago. Si Hamill ay pumunta sa Stella Academy dahil may kailangan siyang asikasuhin at paalis na rin siya. Naisip pa nga niya na mas mabuting umalis na agad dahil napakagulo ng akademya sa araw na yon. Busi ang mga magical officer sa paghahanap sa estudyanteng si Baekhyun Seol na ikinagulat naman ng prinsesa. Alam ng propesor na hinarap siya ni Hong at nalaman na hindi pala ito gumagamit ng mahika. Nalungkot si Hong dahil hindi naging maganda ang performance niya sa laban sa harap ng master na pinakahahangaan niya. Sabi niya, ayaw niyang sisihin ang sarili dahil ginawa naman ng commoner ang lahat at tinatanggap niya ang pagkatalo. Pero, sabi ng propesor, hindi ito gumamit ng mahika at nanalo dahil sa paninindigan nito. Ipinaliwanag niya na nakita ng direktor ang isang practice session at inakalang sinusubukan ng estudyante na ibalik ang isang knight mula sa sinaunang panahon. Inisip ni Hong ba yon? Na walang kwenta ang komento ng kanyang guro tungkol sa ancestral knight dahil sa katunayan ay ginamit nito ang point stick na parang isang espada noong labanan, kaya naisip niya na katulad ito ng magic sword ng mga sinaunang knight. Ang hindi paggamit ng mahika sa isang magic academy ay dapat na mas pinarurusahan pa sa isang practical test. Ibig sabihin, pinili niyang tahakin ang landas na ito kahit alam niyang pagkatapos makamit ang kahangahangang papuri mula kay Flash, patuloy pa rin niya silang hinahamon. Hindi mo maiiwasang isipin na ito talaga ang tunay na paninindigan ng bata. Ang pagkakaroon ng pangarap na maging isang knight ay katatawanan lang. At nagtataka si Hong kung bakit may magnanais pang maging knight sa panahong ito. Nang makitang buong puso niyang gustong maging knight, sinabihan pa niya itong huwag siyang paglaruan at talagang nagalit siya noong laban. Sa mismong sandaling iyon, nahanap ni Baek ang dalaga habang kumakain ito ng idyllic roots, ang gantimpala para sa ikalimang pwesto. Sabi niya, hindi siya pumunta roon dahil sa pagkain, at iniabot ang Terivon sa ating bida. Ito ang intangible sword, at buti na lang at humingi siya ng tulong sa prinsesa dahil hindi niya ito kayang bilhin gamit ang sarili niyang pera. Naiwan sa ating bida ang kahon na naglalaman ng magic sword na may pambihirang kakayahan. Nakita ng dalaga ang pananabik ng commoner at tinanong kung talaga bang wala na siyang ibang ginagamit na mahika. Naluto ang ating bida sa tanong at nagpa siya ang dalaga na umalis na bago pa marinig ang sagot. Habang iniisip ito, naalala niyang may nabanggit si Professor Lee tungkol sa hindi niya paggamit ng ibang mahika. Hindi maintindihan ni Baek ang mga sinasabi ng mga tao tungkol sa pagrespeto sa kanyang paninindigan at pag-unawa sa kanyang puso. Gamit ang magic sword, iniisip ng teleport mage na madali na niyang makakayanan ang susunod na kabanata, kaya naman nagpa siya siyang tingnan na ang espadang ito at subukan ito. Hawak ang Terivon sa kanyang mga kamay, nagsimula siyang maglagay ng mana rito. Na nagresulta sa isang sorpresang pangyayari, lumaki ito, at naglabas ng matinding liwanag. Naunawaan ng ating bida na mas maganda pa ito kaysa sa inakala niya dahil ang espada ay dambuhala at napakaliwanag. Kung si Flame ang makakahawak nito, tiyak na mas magiging makulay ito dahil mayroon siyang napaka-espesyal na aura. Bilang isang tao na nagawang makabisado ang mahika ng mga elf, dwarf, at mga anghel ng sabay-sabay, ang staff na ito ay patuloy na kumukuha ng lakas sa gumagamit nito, kaya hindi lahat ay kayang gamitin ito. Si Flame. Nag-recharge siya ng mana gamit ang natural energy, at ginamit ang staff para sa huling hataw. Wala na siyang mana, at kahit pa humigop siya nito, dahil sa patuloy na pag-leak nito, ay hindi siya makapag-imbak ng anuman. Ang konsentrasyon ng mana at ang kaniyang paghinga ang magtatakda ng lakas ng mga tira ng Therion. Kaya binuksan niya ang kaniyang attribute at status table para tingnan ang lagay ng mga ito. Nakita niyang ang magical power leakage sa level 2 ay nagpapataas ng kaniyang lakas, bilis, at pandama. Napansin din niya na ang premyo para sa panglimang pwesto mula sa practical activity ay isang supot ng mga ugat na nagpalakas sa kaniya. Ngayong hawak na niya ang sandatang ito, mas mapapadali na ang direktang pagkuha ng experience. Kaya nagpa siya si Baek na mag-ensayo rin kung paano gamitin ang kaniyang espada at naging abala na siya mula noon. Simula ngayong araw, sinabi ng propesor na magpa-practice na sila ng totoong magic sa klase. Inutusan ni Instructor Berian ng defensive
Magic ang lahat na kunin ang kanilang mga staff at gumamit ng mga magical shield. Napagtanto niya na mahuhusay ang mga estudyante sa klaseng ito at mabuti na lamang at hinati sila ayon sa kanilang antas, hanggang sa mapansin niya ang ating bida, ang sikat na estudyante ng Class S na galing sa mahirap na pamilya. Siya ang batang nakakuha ng high-level staff at naging panglima sa training. Labis itong kinaiinisan ng guro kaya tinanong niya kung bakit wala itong ginagawa sa klase. Sumagot si Beck na nag-aaral siya ng ibang defensive technique at hindi na niya kailangan ng mga basic na spell. Na-curious si Berian sa kanyang defensive technique pero sa loob-loob niya ay nanggigigil siya. Sa isiping ang isang hamak na commoner ay may kakayahang gawin iyon. Gayunpaman, nabalitaan niyang wala namang ibang magic ang bata bukod sa teleportation. Kaya naman, hinamon niya itong ipakita ang kaniyang personal defensive technique sa harap ng lahat at ang makakatapat niya ay si Morso mula sa Class B, isang batang kulay rosas ang buhok na may masamang tingin at mayabang na ngiti para manatiling isang defense instructor, mahalaga ang mga koneksyon. Kaya naman pinili niya si Morso na mula sa Scalbin Empire. At magandang pagkakataon din ito para ipakita ang malaking agwat sa pagitan ng isang hamak na bata laban sa isang S-class student. Sa sandaling iyon, umakyat ang dalawa sa entablado para magharap. Tumatawa si Morso Dordan mula sa Scalbin Empire, habang ang ating bida naman ay seryoso at tila walang gana. Kinakampihan ng lahat ang noble na talunin ang commoner na si Beck Yuzil. Napansin ng ating bida na nandoon din, ang grupo ni Ius at Raiden. Dahil walang silbi ang paggamit ng magic sa mandatory class na ito, wala siyang ginagawa pero ngayon ay kailangan niya ng lumaban. Alam niyang sikat na si Professor Berrien simula pa noong unang taon dahil sa kanyang mga klase. Nagpa siyang seryosohin ang laban at samantalahin ang pagkakataong makita kung gaano nakalayo ang narating ng kanyang training. Ang tunggalian ay magiging salitan sa pag-atake at pagdepensa sa loob ng dalawang turn kung saan hindi sila maaaring gumamit ng iba pang magic. Sinimulan ni Morso Dordan ang pag-atake at agad na hinawakan ang kaniyang staff. Lahat ay pusta sa panalo ng Noble dahil marunong itong gumamit ng agresibong Earth Magic na mahirap sanggain. Sinabi ng guro na maaari nang simulan ang laban at agad na ginamit ng mayaman na bata ang kaniyang Earth Magic na kinilala nila bilang second tier kahit na ang usapan ay first tier spells lang dapat ang gamit. Nag-aalala ang iba kung kakayanin ba ng commoner ang ataking ito habang pinakawalan ni Morso ang kaniyang dart at stone piercing magic sa bida. Nang makita ang magic na papunta sa kaniya, agad na kinuha ni Beck ang Terion. At hiniwa ang magic ng kaaway, gamit ang kaniyang magic sword. Nang mabasag niya ang magic ng noble na parang wala lang, lahat ay napanganga, habang ang noble naman ay hindi makapaniwalang naglaho na ang kaniyang magic dahil lang sa isang hiwa. Walang nakakaalam na ang paghiwa sa isang spell ay magpapalaho rito ng ganoon na lang. Alam ng defense teacher na talagang pinatalsik ni Beck Yuzil ang magic ng kaniyang kaaway. Lahat ng magic ay may mana flow na kapag natamaan sa tamang pwesto ay maglalaho. Tila nagawa iyon ng ating bida ng napakadali, kahit na sa ngayon ay hanggang class 3. Spells pa lang ang kaya niyang hiwain, iniisip ni Beck na sulit ang lahat ng pag-iensayo niya at kaya niyang ipagpatuloy ang labang ito gamit ang Terion. Labis na natakot at nagalit ang Noble dahil winasak ng isang hamak na commoner ang kaniyang magic. Alam niyang kapag natalo si Morso Dordan, mapapahiya si Professor Berrien. Inamin ng mayamang bata na magaling ang depensa ni Beck pero sinabi niyang, isang atake lang ang kaya nitong hiwain sa isang pagkakataon. Kapag sunod-sunod na ang atake, iniisip niyang, hindi na makakadepensa ang commoner kaya nagsimula siyang ngumiti ng nakakaloko. Naiirita na ang ating bida dahil daldal ng daldal ang kaaway. Hanggang sa mapansin niya ang sunod-sunod na tira na papunta sa kaniya. Nagpalabas ang kaaway ng maraming mana rocks gamit ang kaniyang wand para atakihin siya. Ang mga nanonood ay nag-iisip na sobra na ito at siguradong masasaktan ng malubha ang estudyante. Sa sandaling pakawalan ng spell na may kasamang masamang ngiti, iniisip nilang dapat nang itigil ng guro ang laban. Ang spell na ito ay Boulder. Stone piercing na direktang tatama sa teleportation mage. Bahagyang nabigla ang ating bida nang makita ang mga mahiwagang bato na papalapit sa kaniya. Sa kabuuan, may 11 bato ang lumilipad patungo sa kaniya at wala ng oras para mag-teleport o hiwain ang mga ito. Kaya naman, ang tanging paraan ay harangan ang lahat, at iyon ang sinubukan niyang gawin gamit ang Terion. Nang makitang naharangan ni Beck Yuzil ang lahat ng iyon, nagnitnit sa galit ang Noble dahil nawasak ang kaniyang pinakamalakas na spell. Madali lang itong naharang ng kalaban gamit ang kanyang espada, kaya uminit ang ulo ng guro dahil kapag natalo si Morso, siguradong lagot siya. Ginamit ng bida natin ang flash, isang teknik na nakita niya sa ibang laro, at gumana naman ito, pero kailangan ng mas matinding lakas para mapanatili ang anyo ni Teravan, kaya pagod na pagod siya pagkatapos niyon. Bukod doon, humihina ang kanyang depensa. Kumpara sa iisang atake lang, kaya delikado ito sa totoong labanan.
Mabuti na lang at sa training na ito niya lang gagamitin ang teknik na iyan. Napansin ng mga estudyante na para itong magic shield at nagtaka sila kung paano niya nagawa ang depensang iyon habang yung mayamang. Bata na si Morso ay nanggagalaiti na dahil mukhang matatalo na siya sa laban. Dahil sa tindi ng hiyang nararamdaman niya. Sa harap ng lahat dahil lang sa isang hamak na commoner, nagsimula siyang mag-cast ng spell. Kahit tapos na ang turn niyang umatake, naghanda pa rin siya ng isa pang spell para tamaan ang kalaban, sabay sigaw na hindi niya hahayaang makalusot ang lalaki. Sa sobrang galit, gusto na niyang tapusin si Baek ng tuluyan. Sa sandaling iyon, sumulpot si Jeremy at kinuha ang atensyon ng professor, na dapat sana ay ibinibigay na ang turn para umatake kay Baek Yuseol. Ngayon, nakikita na ng mga estudyante na hindi lang ito basta duel ng first year at baka mauwi ito sa malubhang sugatan. Hindi pinansin ng professor ang reaksyon ng mga estudyanteng galit sa kanya dahil ginawa niyang unfair ang laban. Pinagalitan siya ni Jeremy at dahil sa pressure, napilitan siyang ibigay ang utos na umatake sa commoner. Sa loob lang ng ilang sandali, nagawa niyang manalo sa duel at naitumba si Morso sa sahig nang hindi man lang ito nakadepensa sa sarili. Nagulat ang lahat sa laban dahil hindi nila akalain na ganun siya kagaling. Napangiti naman si Jeremy nang makita kung paano tinalo ng commoner ang noble ng ganoon lang. Sa isang marangyang bulwagan, may makikita tayong inaatake, bumagsak sila sa sahig, na punong-puno ng tomato sauce, at si Jeremy pala ang umatake sa kanila. Sinabi niyang bugbog sarado ang kaibigan niya, kaya pinakiusapan niya ang isang tao na gamutin ito. Ang taong iyon ay si Verisane, isang babaeng inatasang mag-alaga sa mga sugatan sa Scalvin Empire, kung saan ang galing sa magic ang basehan ng lahat. Naging crown prince si Jeremy Scalvin sa edad na 12, nilampasan ang lahat ng mga kapatid niya. Ang pagsasabing hindi siya isang utusan ay nangangahulugang ang pamilya Dordon ay habambuhay ng tinanggal sa politika. Alam ni Verisane na hindi lang si Morso ang nahirapan matapos mapansin ng prinsipe, kundi pati na rin ang commoner na si Baek Yuseol. Ngayong nakuha niya ang atensyon ng prinsipe, siguradong magiging mahirap ang buhay niya sa school. Kinabukasan, makikita ang maraming estudyanteng nakalab coat sa loob ng Magic Laboratory. Pinag-uusapan ng lahat ang bida natin na gustong maging knight at ang pagkatalo niya kay Morso Dordon sa duel. Kahit saan pumunta si Flame, naririnig niya ang tungkol kay Baek, kahit na ayaw naman niyang maging sentro ng atensyon. Sinabi ng alchemy teacher na kailangan sa klase na ito ang saktong sukat at tamang-tamang temperatura. Pinagawa sa kanila ni Maizen ang fatigue recovery potion na siya mismo ang gumawa. Inis na inis si Flame rito dahil kapag nagkamali ka lang ng isa, masisira na ang lahat. Sobrang hirap ng alchemy para sa kanya at gusto na sana ng dalagang iwasan ang mga klaseng ito. Pinagalitan ni Professor Maizen ang ilang estudyanteng nagkakamali kahit sa mga simpleng bagay. Nabalitaan na ni Flame na magiging isang necromancer ang guro na ito sa hinaharap at maghahasik ng kaguluhan. Para makapaghanda rito, wala nang choice si Flame kundi pumasok pa rin sa klaseng ito. Bigla siyang napatingin sa gilid at napansin ang bida nating gumagawa ng potion habang tumatawa ng kakaiba. Akala niya, nandito lang si Baek para mapalapit kay Aisel, pero ngayon, iniisip niyang baliw ito, kaya nagmadali siyang kunin ang mga gamit niya. Para makaalis agad sa lab na ito. Lumipas ang oras at natapos din niya ang mga potion dahil sa taglay niyang kakayahan na nakatulong sa kanya para mapabilis ito. Pagkatapos, hinanap niya si Aisel at nakitang maayos naman ang ginagawa nito sa klase. Naalala niya na, sa orihinal na kwento, mahahanap nito ang notebook ni Maizen tungkol sa magical machinery at gagawa ng mas pinagandang bersyon ng fatigue recovery potion sa klaseng ito mismo. Dahil dito, nagtaka si Flame kung bakit. Normal na potion lang ang ginagawa ng babae ngayon hanggang sa marinig niya ang guro na sinasabing pinalitan ni Baek Yuseol ang mga sangkap sa experiment. Siniguro ng bida natin sa guro na mas maganda ang resulta gamit ang ibang mga materyales. Galit na galit si Maizen at sinabing, hindi ito ang fatigue recovery potion na ipinapagawa niya sa kanila. Hindi makapaniwala si Flame na ang superior potion na dapat ay si Aisel ang gagawa ay ang siya mismong ginawa ng commoner. Ngayon, alam na niyang may kakaibang nangyayari dahil si Baek ang nakagawa ng superior potion sa halip na si Aisel. Sabi ni Maizen Tyran, wala itong kwenta at napakasama ng ugali ng commoner na ito. Ang linyang iyon ay dapat sana ay para sa pamilya ni Princess Aisel na nasira, na naging trauma niya dahil nawala ang kanyang pamilya at nagpahirap sa kanya hanggang sa matapos ang laro. Naisip ni Flame na alam iyon ni Baek, kaya sinadya niyang siya ang mapagalitan ng guro para protektahan ang babae. Malakas ang impluwensya ni Maizen sa Stella Academy at kapag namarkahan ka na niya, maaapektuhan pati ang grades mo sa ibang mga klase. Dahil dito, napaisip si Flame kung bakit ginagawa ito ng lalaki para kay Aisel. Habang si Professor Maizen naman ay pinapagalitan siya at sinabing ipapatawag niya ang mga magulang nito.
Dahil sa naging sagot niya, sobrang nag-focus ang bida natin sa alchemy kaya nakalimutan na niya ang nakakainis na resulta nito. Sumagot siya na wala na siyang mga magulang, dahil alam ng guro na markado na ang bata, lalong nagulat ito nang marinig na ulila na pala siya. Kinabukasan, susubukan ulit ng ating bida na gumawa ng kinshi potion gamit ang bagong batch ng mga sangkap. Lumipas ang ilang linggo matapos ang pangyayaring iyon, at sa parehong lab, napagalitan na naman itong si Baek. Nagrereklamo ang guro, dahil gumagamit siya ng mga materyales na hindi naman niya pinapayagan. Sabi naman ni Baek, mas nagiging epektibo ang potion sa ganoong paraan. Noong nangatwiran siya, lalong nag-init ang ulo ni Professor Maen sa bida natin. Gamit ang kanyang espesyal na salamin, napansin niyang unti-unti na itong nilalamon ng dark magic. At lalo pa itong lumalala. Alam niyang lahat ay ayon sa plano niya. Tutal, nasa episode 8 na tayo. Si Maen ang boss ng Black Corruption. Dahil hindi niya makontrol ang kanyang madidilim na emosyon, naging kontrabida siya na tuluyang nagpadala sa kasamaan. Kapag umabot na sa 70% ang corruption, magbabago na siya ng anyo at magiging halimaw. Hindi ito agad mapapansin. Kung mababa pa sa 50%, pero salamat sa kanyang salamin, alam niyang nasa 21 na ito. Wala ring paraan para mapatunayan na gumagamit siya ng dark magic, at hindi rin siya basta-basta pwedeng isumbong dahil baka lalo lang itong lumala hanggang umabot sa 50%. Kung ordinaryong corruption lang ito, may paraan pa sana para mabalik siya sa dati, bago pa siya tuluyang maging halimaw. Kaya lang, si Professor Maen mismo ang nakipagkasundo sa dark magic ng kusa. Nakatanim na sa loob niya ang binhinang mahikang iyon, at wala ng paraan para pigilan ito kundi ang tawagin ng extermination team. Hindi pa man nagsisimula ang ika-4 na episode, pero isa na siyang napakalakas na boss, kaya ngayon pa lang ay naghahanda na ang bida natin. Paano ba naman, kaya niyang gawing dark magic users ang ibang estudyante, at maging banta sa Stella Academy? Dahil sa tingin niya ay pasaway ang bida natin, sinabihan niya itong huwag nang umasang makakakuha ng mataas na grado sa kanyang alchemy class. Pabor naman ito sa kanya dahil sa pagkuha niya ng atensyon, naiiwasan niya ang mas malalang gulo. Sa totoo lang, hindi niya akalain na by group pala ang practical test sa alchemy. Sakit sa ulo ito para sa kanya, at napansin din ni Baek na napakabigat ng paligid. Dahil walang gustong makipag-group sa kanya. Nagpakilala ang ibang miyembro, at isa sa kanila ay si Asel Maev. Feeling nila ay malas ang grupo nila dahil siguradong ibabagsak sila ng guro dahil lang sa galit nito kay Baek Yusiol. Pero para kay Asel, hindi sila dapat sumuko ng ganoon lang. Mayroon kasing 3 alchemist mula sa asosasyon na darating para i-evaluate sila sa practical test. Dahil dito, hindi basta-basta pwedeng hatakin ni Professor Mayen ang grado nila ng dahil lang sa pansariling galit. Naliwanagan naman ang ibang estudyante na nagpa siyang magsipag para makakuha ng mataas na marka. Kahit ang bida natin ay natuwa sa nakaka-inspire na sinabi ng babae. Hindi naman mahirap gawin ang vitality potion kung pagsasamahin nila ang mga natutunan nila at kailangan lang nila ng 2 sangkap. Nag-volunteer si Baek na kumuha ng Fire-Maned Lizard Tail na siyang pangunahing sangkap para sa potion. Nagbabala si Asel na dapat ay sariwa niya itong madala dahil mahalaga ang parte ng mga halimaw sa alchemy. Sa huli, nagpasya siyang pagkatiwalaan ng commoner na ito. Kampanteng-kampante ang itsura niya, kukuha ang ating bida ng Fire Lizard diretso mula sa kuta nito. Maya-maya pa ay tinawag ng guro ang isang estudyante para kausapin ng pribado at inutusang mamahagi ng sulat sa iba. Para ito sa lahat ng first-year alchemy group, maliban sa group 12 na gusto niyang isabotahe. Isasagawa ang practical alchemy test sa harap ng mga profesional na alchemist. Kaya naman, kapag napahiya sila, tapos na ang karir nila bilang alchemist. Iyan ang plano ni Professor Maen para pagsisihan ni Baekhyun Seol ang paghamon sa kanya bilang guro. Sa training field ng S-class, naroon si Flame dala ang kanyang staff. Iniabot sa kanya ng messenger na estudyante ang sulat para sa alchemy class. Pinagbilihan siyang huwag itong sasabihin sa ibang estudyante. Naintindihan ni Flame na pakana lang ito para mapahamak ang grupo ni Baekhyun Seol. Pero wala siyang balak na manahimik lang matapos mabasa ang nakasulat sa papel. Ang gagawing potion ay pinalitan at ginawang Tyrant Point Potion sa halip na Vitality Potion. Inisip ni Flame na kung malalaman ito ni Baek, siguradong gagawa siya ng paraan. Kailangan ng kumuha ng Acid Spider Carapace para sa Tyrant Point Potion sa halip na Fire-Maned Lizard Tail. Sa pag-aakalang ito ang perpektong pagkakataon para subukan ang ating bida, nag-teleport siya gamit ang hall pero nahilo siya pagkatapos. May isang dalaga namang bumati sa kanya pagdating sa dibol. Ipinaliwanag naman niya na hindi pa siya isang opisyal na mage. Isa pa lang siyang kadet, pero ang turing sa kanya ay parang isang tunay na mage na. Napansin din ng mga mage doon ang suot niyang uniforme mula sa Stella Academy. Nainggit tuloy sila sa kadet na ito. Sinabi naman ng dalaga na kung kailangan niya ng tulong, hanapin lang siya nito. Nagpatuloy na ang ating bida sa kanyang lakad. Saan man siya magpunta, tinatrato siyang parang tunay na mage dahil lang sa hawak niyang exit pass at Stella Pocket Watch.
Bukod pa doon, ang paggamit ng teleport hall ay nagkakahalaga ng 100,000 credits, pero libre itong nagagamit ng mga kadet. Dahil doon, nagagawa niyang gumamit ng teleport hall tuwing weekend para bumisita sa mga kalapit na lungsod. Ang pakay niya ay kumpirmahin ang mga bagay na alam na niya mula sa mga alaala niya sa laro. Kaya naman, nakarating na siya sa lugar kung saan kailangan niyang mahanap ang Fire Lizard, isang antas dalawa na banta, habang alam niyang ito ay medyo mas malakas at mas karaniwan ito pagdating sa tibay at lakas. Mayroon itong magical defense at mabilis kumilos, kaya isang class 2 na spell ang kailangan para mahuli ito. Noong nangaso siya ng mga class 1 na monster, madali niya lang itong nakaya, kaya tingin niya ay kaya niya ring tapatan ang class 2. Dahil ramdam niya ang presensya sa paligid, agad niyang hinugot ang kanyang espada, at alam niyang dumating na ang monster. Nananatili siyang alerto habang sinusubukan siyang atakehin ng Fire Lizard mula sa likuran, pero ang ating bida ay may sixth sense kaya nakikita niya ang atake kahit galing pa sa likod niya. Dahil dito, nagawa niyang paslangin ang monster gamit ang kanyang magic sword bago pa siya tamaan. Sa loob lang ng ilang saglit, hindi na nakakilos ang binata at biglang napalugmok sa lupa dahil sa sobrang pagod. Nakabulagta na ang dambuhalang monster sa lupa at nagwagi ang ating bida habang sinasabing napatay na niya ang una. Hanggang sa napansin niyang may 3 pang lizard na katulad nito ang papalapit para atakehin siya. Ngumiti siya, hinawakan ang kanyang magic sword, at sinabing oras na para kuhanin ang mga ingredient para sa potion. Inabot niya ang mga materyales sa babae na napansing. Sariwang-sariwa pa ang mga ito. Sabi ni Asel, magaling daw kumilatis ng mga ingredient itong si Bekuziel. Sabi niya, ang kailangan na lang gawin ay buuin ang potion sa tamang paraan. Kaya ang buong team, na punong-puno ng pag-asa, ay nagsimulang tumulong sa kanya. Pagkatapos, dumating na ang oras para sa presentation ng assignment sa klase ni Professor Mayen Turin. Ang test ay gagawin sa harap ng mga opisyal na alchemist, at kung magagawa nila ito ng maayos, magkakaroon sila ng kinabukasan bilang mga alchemist. Sinimulan na ni Mayen ang aktibidad at inanunsyo na ang task ay gumawa ng Tyrant Point Potion Type B. Tinanong niya kung dala ng lahat ang mga ingredient at laking gulat ng grupo ni Beck. Sinubukang magreklamo ni Asel, at sinabing ang hininging potion dati ay Vitality D, pero kinumpirma ng guro sa mga estudyante na inanunsyo niya ang pagbabago ng mga potion, at sumang-ayon naman ang lahat, nainis ang ating bida sa ugali ng guro at ayaw niyang bumagsak ang mga kaklase niya sa test na ito. Sinubukan niyang alalahanin ang orihinal na kwento at nagkatinginan sila ni Flame. Nagtaka si Flame dahil akala niya ay alam ni Beck ang orihinal na kwento at maiiwasan sana ito. Sinisi nila si Asel dahil maling mga ingredient ang nadala nito. Sabi ng guro, kung gusto raw niyang maging alchemist, hindi siya dapat nagkakamali sa mga ingredient. Noong sigurado na si Mayen na babagsak ang Group 12, may biglang sumingit. Nagtanong ang ating bida kung Tyrant Point Potion lang ba ang kailangang gawin at sinabing gagawin niya ito. Kahit na iba ang mga ingredient niya sa gusto ng guro at mas maganda ang naging resulta kaysa sa potion nito, nagsimulang magbulungan ang mga opisyal na alchemist dahil hanga sila sa kanyang determinasyon. Alam ng ating bida na ang pangunahing ingredient sa potion na ito ay ang shell ng Aderk Spider. Ang shell ng mga gagambang ito ay punong-puno ng nutrients, at ang Tyrant Point Potion ay nakakapagbigay lakas. Dahil doon. Pero, delikado para sa kanya na subukang gumawa ng revitalizing potion gamit ang buntot ng Fire Lizard. Pinagdudahan siya ng guro at alam nitong sisirain niya ang career nito bilang alchemist sa harap ng lahat. Nagbabala siya na ang time limit ay 1 oras at hinayaan siyang subukang gawin ang potion. Inutusan niya itong tapusin ang Tyrant Point Potion sa loob ng oras na iyon. Akala ng grupo niya ay nababaliw na siya, kahit pa alam nilang magaling siya sa paggawa ng mga potion. Sabi ni Bekuziel, tutal nandoon na rin lang sila. Dapat silang sumubok at nakiusap na magtiwala lang sa kanya. Tingin niya ay mas mabuti nang subukang gumawa ng ibang potion kaysa mabigyan ng mababang marka. Kahit ano paman, chinicheer niya ang kanyang grupo, na naging positibo naman at sumang-ayon sa kanya. Pagkatapos, sinimulan ng ipaliwanag ng ating bida kung paano gagawin ang task na ito. Noong panahong nilalaro pa niya ang game, ang alchemy ang isa sa mga pinakagusto. Anya. Isinulat ng ating bida ang bawat recipe, mula sa pinakasimple hanggang sa pinakamahirap. Kasama na rito, syempre, ang recipe para sa Tyrant Point Potion B. Isa itong recipe na iimbentuhin pa lang ni Professor Mayen sa hinaharap, kaya ayaw niya sana itong pakialaman. Sa kasalukuyan, ipinaliwanag niya sa grupo na masustansya ang shell ng gagamba dahil ginagamit ito para sa pagpisa ng mga anak. Ang buntot naman ng Fire Lizard ay may katulad na organ na matatagpuan sa isang partikular na ugat. Ginamit ng isang tribo sa disyerto ang ugat na iyon para palakasin ang kalusugan ng kanilang pinuno at humaba ang buhay nila dahil doon. Sabi ng isa sa mga kasama.
Sa grupo, naiintindihan daw niya ang tribal core processing at gusto niyang tumulong. Patutuyuin ng ating bida. Ang mistletoe gamit ang magical drying method at may isa sa mga lalaki na alam kung paano ito gawin. Sabi ni Asel, siya na ang bahala sa pag-asikaso ng bahaging ito ng magical drying. Maya-maya, ang buong grupo ay seryoso at nakatutok na sa paggawa ng potion. Napagtanto ng ating bida na mas maganda ang ginagawa nila kaysa sa inaasahan niya. Sa huli, pinagsama-sama nila ang mga ingredients sa paraang itinuro niya at nakagawa ng halos kaparehong potion. Nagulantang ang guro nang mapagtanto niyang nagawa nilang makabuo ng Tyrant B-Point Potion. Walang alchemist ang makapaniwala na nagawa nila iyon gamit lang ang buntot ng lizard. Nainis ang guro dahil ang potion na ito ay inimbento matapos ang maraming taon na pananaliksik, pero nagawa nila ito ng ganoon lang kadali. Sinuri na ng mga alchemist ang potion para makita kung tama ba ito. Noong tinetest na nila, napansin nilang medyo hindi ito perpekto at may ilang mga nasayang na ingredient. Pero, mas matindi ang epekto ng potion na ito kaysa sa pumasok si Professor May, kaya tuwang-tuwa ang grupo at pinupuri sila dahil sa husay ng trabaho nila. Nairita ang guro at siya na mismo ang sumuri sa potion dahil sigurado siyang ginamitan ito ng teknik ng paggawa ng sustansya ng halimaw para maging vital energy. Ito ay isang perpektong potion na may gradong 10 puntos. Natulala siya at napaisip kung paano nila nagawang gumawa ng produktong mas maganda pa kaysa sa kanya. Dahil siya ang nagbibigay ng grado, binalak niyang isabotahe sila para ma-disqualify ang grupo. Pero sabi ng mga matatandang alchemist, deserve ng grupo 12 ang pinakamataas na grado para sa gawain. Na-pressure ang guro ng mga nakatatanda, kaya sa huli ay naipasa ang grupo 12. Galit na galit ang guro kay Baek. Habang tumitindi ang galit niya, lalo ring lumalala ang itim na korupsyon sa loob niya. Lumipas ang ilang panahon at nagsimula ng mag-ensayo ng mahika ang mga estudyante ng Stella Academy. Pakiramdam ni Hong Bion, mahirap nang bumalik sa pag-aaral sa edad niya at pagod na siya. May grupo ng mga babae na nagsasabing mas magaling pa si Arshwan kaysa sa mismong prinsesa. Sabi ng lahat, ang babaeng yon ay isang henyo sa fire magic, pero nalalampasan na siya ng prinsesa. Nagulat si Hong Bion dahil dapat sa ikalawang taon pagagaling ang kontrol niya, hindi ngayon. Iniisip niya kung kasalanan ba ito ni Baek Yusol, at nakikita niyang kakaiba ang mga kilos nito sa pagsusulit. Ang potion na may 10 puntos ay kombinasyon ng nadiskubre ni Azel at ng ninakaw ng guro. Kahit hindi alam ni Baek ang bahaging yun ng kwento, nakagawa pa rin siya ng bagong recipe. Nagtataka si Hong Bion kung bakit may alam si Baek tungkol sa hinaharap pero hindi nito alam ang mismong takbo ng kwento. Kinu-question niya kung isa ba itong regressor. Kung galing siya sa hinaharap, dapat mas marami pa siyang alam na pangyayari. Sa orihinal na kwento, ang bida ay may pagkakataong mag-regress ng isang beses. Ang tanging nilalang sa mundong ito na may kapangyarihan sa oras ay si Insefihel. Tinanong ng isang babae kung ano ang tingin ni Haewon kay Baek at ang sabi niya ay isa itong kakaibang estudyante. Sinubukan pa niyang kumuha ng sagot sa lalaki, pero wala na itong ibang masasabi. Nang itanong niya kung may alalahanin ba si Hong Bion tungkol kay Baek, kinumpirma niya ito. Alam niyang naiintindihan ni Baek ang kwento gaya niya, pero minabuti niyang huwag na itong masyadong isipin. Nagpasya siyang kausapin ng diretso ang Flash Step Mage tungkol sa tingin niya rito. Para kay Haewon, kakaibang ideya na sabihin ang lahat ng harapan sa estudyanteng yon. Isang araw ang lumipas at makikita ang ating bida sa cafeteria. Alam niyang ang korupsyon ni Marinay. Nasa 37% na, at sa loob ng 3 buwan ay may mangyayaring hindi maganda. Maaapektuhan ng korupsyon niya ang isang random na estudyante, at may 3 kandidato para doon. Sila ay sina Jeru, Arshwan, at Haewon mula sa Full Moon Tower. Kapag si Haewon ang naapektuhan, ito na ang pinakamalalang senaryo na hahantong sa isang napakasamang ending. Habang iniisip niya ang mga posibleng mangyari, biglang sumulpot si Hong Bion at tinanong kung sino ba talaga siya. Nainis ang ating bida sa tanong na ito dahil inilalagay siya nito sa isang mahirap na sitwasyon. Ang pagsasabi ng totoo at pagkuha ng impormasyon ay nagpapataas ng tsansa niyang maabot ang totoong ending. Nang subukan niyang sabihin ang totoo, may lumabas na babala na hindi pa kumpleto ang kanyang naratibo. Hindi niya pwedeng sabihin sa taong ito na isa siyang posesor o ibahagi ang mga nalalaman niya. Nang makitang nagsisimula ng mag-freeze ang system, sinabi niya na may mga lihim siyang hindi pwedeng ibunyag. Pumayag si Hong Bion na kalahati lang ang ibunyag. Tinanong niya kung nakikita ba nito ang hinaharap. Dahil nakita niyang diretsahan itong magsalita, nahinuha niyang nakikita rin ito ang hinaharap. Tinanong niya kung ano ang layunin nito sa Stella, at sinabi nitong sinusubukan niyang iligtas ang mundo. Nagtanong siya tungkol sa kinikilos nito, at nagpasya si Baek na sumagot ng tapat. Akala niya ito na ang pinakamagandang gawin, pero hindi sapat ang sagot niya para sa babae. Sinabihan siya nito na itigil na ang pagsisinong. Sabi ng bida natin, wala siyang ibang gusto kundi ang mabuhay ng simple, at hindi masyadong nag-iisip ng kung ano-ano.
Dahil sa kakaibang sagot na to, humingi siya ng paumanhin sa pagiging bastos, at agad na nagpaalam bago pa man makasagot ang bida. Galit na galit si Haewon Heong habang kinakaharap si Baekhyun Seol, at tinatanong niya kung bakit umalis si Flame na umiyak. Wala siyang balak na tantanan ng bata, at alam ng bida natin na mahal ng lalaking ito si Flame. Para maiwasan ang anumang maling akala, sinabi niyang walang anumang namamagitan sa kanila ni Flame. Dahil sa negatibong reaksyon ni Hai, sinabi niya na wala namang pinagkaiba ang kanilang relasyon. Tinanggap naman ni Haewon Heong ang sagot na ito at humingi ng paumanhin sa mga mabusisi niyang tanong. Para sa ating bida, kakaiba ang ikinikilos nito dahil kilala siyang malamig at kalkulado sa lahat ng bagay. Nagsisimula na itong mag-alala sa ating bida. Samantala, hindi makapag-focus si Asel sa klase dahil may isang tanong na gumugulo sa isip niya para sa teleportation mage, at gusto niyang itanong kung siya ba talaga ang nakaisip ng kombinasyong ginamit niya kanina sa mga potion. Sabi naman ng ating bida, unti-unti niyang binuo ang recipe na yon. Pakiramdam ng babae ay isa siyang henyo, at kung magpapatuloy ito, baka matalo siya nito. Kaya naman, mas pinagbubutihan pa niya at iniisip kung saan siya nagkamali. Sa pagkakataong ito, alam niyang sa ganitong paraan, hindi niya maipaghihiganti ang kanyang ama. Itinuring na traidor ang kanyang ama at dinala sa bitayan dahil sa mga malulupit at kasuklam-suklam na miyembro ng Aedon na gusto niyang pagbayarin, habang determinadong magtrabaho ng mas matindi para rito. Nagising si Flame sa kalagitnaan ng gabi. Naiirita siya sa kanyang kwarto, at mas gusto niyang magkaroon ng sariling suite para lang sa kanya. Naalala niya ang sinabi ni Baek na wala itong mga pangarap, at alam niyang bumalik ito sa nakaraan. Sa orihinal na pagtatapos ng nobela, sinabi ni Unoya kay Mayu Seong na pwedeng baliktarin ang oras. Gayunpaman, mawawala ang lahat ng alaala mo sa panahong binaligtad, at pagkatapos na matapos ang misyon, maglalaho ka na lang. Walang sino man sa mundo ang makakaalala na ang taong ito ang nagligtas sa buong mundo, kahit ang mga taong mahal ng bayani ay hindi siya maaalala. Sa kabila nito, may mga taong sapat ang ambisyon para bumalik sa nakaraan at sumubok muli. Tila may ilang mga bayaning tinanggap na lang na ito ang kanilang tadhana. Ang tunay na nakapigil kay Mayu Seong sa orihinal na kwento ay si Asel. Sinabi niya rito na mas pipiliin pa niyang harapin ang pagkawasak basta't naaalala niya ito, kaysa mabuhay sa mundong wala siya. Pagkatapos niyon, sumuko na si Mayu Seong sa pagbabalik sa nakaraan dahil sa mga nakakaantig na salita nito. Dahil doon, nawasak ang mundo at natapos na